kanya-kanya tayong paraan ng pagpaparamdam ng ating pagmamahal para sa isang tao. Minsan nga lang yung paraan na gusto nila mula sa atin ay iba sa paraan na gusto nating gawin sa kanila. Ikaw kapuso, ano ang love language mo pagdating sa relasyon? Dear Papa Dudut, ang bawat isa ay may kanya-kanyang love language. At dahil magkakaiba tayo ng personality ay magkakaiba rin tayo ng paraan kung paano magpakita ng pagmamahal para sa isang tao. At hindi lahat ng paraan na yon ay kayang i-appreciate ng iba. Lalo na kung hindi natin kayang ibigay sa kanila ang kung anuman ang gusto nilang makuha mula sa atin. Kasi madalas mga kapuso ay mahirap mag-adjust sa mga bagay na hindi natin talaga nakasanayang gawin. Hi Papa Dudut, just call me Fred, 32 years old. At nagtatrabaho sa isang back office ng mall dito sa Alabang. Avid listener niyo rin po ako since college student pa lamang ako at sigurado ko na may aral din namang may bibigay itong kwento ko. Lalo na nga at ikinasal ako na isang certified virgin. Pero hindi naman tungkol sa virginity ko itong kwento ko, kung hindi sa love story namin ng babaeng sobra kong mahal, Papa Dudut. Mula college hanggang sa makapagtrabaho na ako ay dalawa lang ang naging girlfriend ko, Papa Dudut. At pareho kong sineryoso ang mga nakarelasyon ko na yon. Pero siguro hindi ko pa talaga priority noon ang pag-girlfriend. Kaya tumagal lang ng 2 taon ang relasyon namin ng first GF ko. At 1 taon naman sa second GF ko. Mula noon ay mas nag-focus na lamang ako sa trabaho at paminsan-minsan ay pag-gimmick namin ng mga kaibigan ko. Ayos naman kahit papaano ang ganong buhay, Papa Dudut. Pero dahil lalaki ako ay hindi maiiwasan na tuksuhin ako ng mga kaibigan ko. Dahil sa pagiging single at virgin ko, Papa Dudut. Happy birthday, paring Fred! Cheers! Salamat, Andre. Grabe, ang hihina talaga uminom ng ibang katrabaho natin. At kung kailan naman ako ng libre, tsaka pa sila maagang nagsiuwian. Paano? Mga takot sa misis nila kaya hindi pwede magpakalasing. Kahit wala naman tayong pasok sa trabaho bukas. Ikaw ba pare? Di ka takot sa misis mo? Takot din syempre. Pero dahil wala nga tayong trabaho bukas, ako na lang ang maglalaba at maglilinis ng bahay namin para hindi na siya magalit sa akin. Ganun ba yung diskarte para hindi magalit ang mga misis sa pag-gimmick ng mister nila? Depende sa magiging asawa mo. Yung misis ko naman kasi, madali lang lambingin kaya mabilis na nawawala ang init ng ulo niya. Ah, okay. Swerte mo pala sa kanya kung ganun. Maswerte talaga ako kasi pinakasalan ako ng babaeng mahal ko. Ikaw ba, Fred? Kailan mo plano mag-asawa? Kapag nagka-girlfriend na ako. Kailan mo ba plano mag-girlfriend? Nakakatatlong anak na ako, bokya ka pa rin hanggang ngayon. Darating din ako dyan. Hindi naman ako nagmamadali. Hindi ka nga nagmamadali, pero yung Junjun mo, malapit nang pumurol sa sobrang tagal mong humanap ng babae. Grabe ka naman sa akin. Bakit? Totoo naman ah. Di ba nga? Wala ka pang kahit anong sex experience? Bakit naman napunta dyan ang usapan? Birthday na birthday ko, inaasar mo pa ako. Sinasabi ko lang kung ano yung totoo. Ikaw naman kasi, napakapihikan mo sa babae. Oh, hindi ah. Sus, hindi raw. Di sana pinatulan mo na yung opisina natin si Almira. Halata naman kasi patay na patay sa iyo yung babae na yon. Hindi ako pihikan. Pero syempre, may taste din naman ako pagdating sa babae na gusto ko maging girlfriend. Bakit? Maganda naman si Almira. Morena, matangkad at pang model ang katawan. Maganda at sexy nga.
Pero halos 50% ng lalaki sa opisina natin dumaan na sa kanya. So ayun nga, hindi ka choosy pero ma-issue lang sa past ng mga babae. Alam mo, hindi mo na dapat iniisip kung nakailang boyfriend na ba sila o ilang lalaki na nakakama sa kanila. Sa panahon ngayon, Fred, wala ka na makikitang virgin lalo na sa edad natin. Hindi naman ako naghahanap ng virgin na babae. Basta matino lang tsaka hindi malandi. Ayos na sa akin yun. Ay, makapagyosi nga muna sa labas. Gusto mo sumama? Hindi na. Hihintayin na lang kita bumalik dito. Ubusin ko na itong mga natirang alak sa lamesa. Okay, sige. Uy, Ay! Nako! Sorry! Pasensya na, miss. Nagkasabay pa tayo sa pagtulak nitong exit door. Ayos lang. Ay, teka. Buksan ko. Sige, miss. Mauna ka na lumabas. Salamat. Ay, nakahinga rin ng walang halong amoy ng alak at sigarilyo. Pumunta ka rin ba dito sa labas para magpahangin? Ha? Oo. Kasi masyado ng amoy alak at sigarilyo sa loob eh. Talaga? Eh bakit may hawak ang lighter at yosi? Ay, hindi ko pala nabulsa agad to. Ang totoo, lumabas talaga ako dito para magyosi eh. Pero hindi ko na itutuloy. Para di maabala paglanghap mo ng hangin dito sa labas. Naks, ang bait naman ni kuya. Ganun talaga kapag maganda ang kausap ko. Miss, total naman pinagbigyan kita na makalanghap ng medyo fresh air. Baka pwede mo rin akong pagbigyan na malaman ang pangalan mo. Siyempre naman, pwede. I'm Nova. Ikaw? Ako naman si Fred. Nice to meet you, Nova. Papadudod, sa unang tingin ko pa lamang kay Nova ay aaminin ko na attracted na ako kaagad sa kanya. Sino ba naman kasing hindi ma-attract sa ganda ng itsura niya? Singkitin ang kanyang mga mata, matangos ang ilong, makinis ang kutis at malaki pa ang kanyang hinaharap. Kaya natuwa ko nang hindi niya ipagdamot ang cellphone niya pati na rin ang pangalan niya sa Facebook. At mula noon ay palagi na kaming magkausap, mapa-video call man o text. Nang linggo rin na yon ay niyaya ko nang makipag-date si Nova at pinaunlakan naman niya ako, papadudot. Nasundan ang mga date na yon kaya unti-unti ko pa siyang mas nakilala. Bukod sa pagiging maganda at sexy niya, yung pagiging mahinhin niya ang isa sa mga pinaka nagustuhan ko sa kanya, papadudot. Para siyang hindi makabasag pinggan kapag magkausap kaming dalawa. Lalo na nga nang minsan ko siyang sinama sa isang family gathering namin at nakilala siya ng pamilya ko. Sobrang gusto ko na kaagad siya at maging ang mga family members ko kahit na hindi ko pa siya girlfriend noon. Kaya naman tsinaga ko pa ang panliligaw ko kay Nova, papadudot. Inihahatid sundo ko siya sa opisina at bahay nila na hindi naman kalayuan sa place ko. Kilala na rin ako ng mga magulang niya bilang manliligaw niya. At pagkalipas nga ng halos 2 buwan, sinagot na rin niya ako at nagkaroon na kami ng opisyal na relasyon. Sobrang saya ko noon lalo na sa bawat araw na lumipas na girlfriend ko siya. Pakiramdam ko, papadudot, habang tumatagal ang relasyon namin ay mas lalo ko siyang minamahal, papadudot. Happy anniversary, sweetie! Happy anniversary din, sweetie. Grabe, ang bilis ng panahon ano? Biruin mo, naka-1 taon na kaagad tayo. Oo nga eh. Parang kailan lang nung na-love at first sight ako sa'yo. Love at first sight talaga? Oo, sweetie. Yun ang naramdaman ko nung gabi na sabay nating matulak yung exit door sa may resto bar. Kung saan tayo nagkakilala. Kaya nga napatitig na lang talaga ako sa'yo bago kita pinaunang lumabas ng pinto. Kaya ka rin ba hindi nagyosi nun para hindi ako ma-turn off sa'yo? Oo, kaya lang hindi ko naman kaagad naibulsa yung yosi tsaka yung lighter. Nakita mo tuloy. Ayos lang kasi nag-effort ka namang hindi sindihan ng yosi mo nung gabi na yon para lang makuha yung pangalan ko. At nag-effort din ako na itigil ang bisyo ko
Dahil ayaw mo nang niyayakap kita na amoy sigarilyo ako. Isa talaga yun sa mga dahilan kung bakit sinagot kita kagad. Kasi tsinaga mo talaga na hindi gawin ng mga kinasanayan mong bagay na hindi ko talaga gusto kagaya nga ng paninigarilyo. Tama ka naman kasi. Walang maidudulot na magandang yosi sa katawan ko. Kesa sa alak at sigarilyo, mas okay pang gawin kong bisyo ang pagmamahal ko sa'yo. At humugot line na naman po ang sweetie ko. Sweetie, siya nga pala. Good job ka sa resto na to. Ang sarap ng paella nila dito. Yan talagang bestseller nila dito. Pero alam mo, mas masarap pa rin yung niluto mong kare-kare nang pumunta ako sa bahay nyo. Ang layo naman ng paella sa kare-kare. Talaga kasing hindi ko makalimutan ang lasa ng niluto mo na yun eh. Sobrang the best. Kung pwede nga lang, pakasalan na kita nun. Para araw-araw ko na natitikman ang mga luto mo. Huwag mo akong binibiro ng ganyan ha. Baka seryosohin ko yan. Oh, bakit ganyan ka makatitig? Parang matutunaw naman ako. Sweetie, pakasal na tayo. Uy, Fred, seryoso ka ba dyan? Huwag mo nga akong ginugood time ng ganyan. Kakainis ka. Seryoso ako sa sinabi ko, Nova. Wala pa akong singsing ngayon pero gusto na talaga kitang pakasalan. Kung gusto mo nga, dumiretso na tayo ng simbahan ngayon para mapakasalan na kaagad kita eh. Sige na nga. Anong sige na nga? Kanina inaalok mo ako magpakasal na tayo. Ngayon naman na sumagot ako, parang ayaw mo pa. Uy, wala akong sinabi na ayaw ko ha. Pero ang ibig mo bang sabihin? Oo, Fred. Magpapakasal ako sa'yo. Salamat! Salamat, Nova! Salamat talaga. Mahal na mahal kita. At ngayon pa lang, pinapangako ko sa'yo na hindi ka nagkamali ng pagpili sa akin bilang lalaki makakasama mo sa habang buhay. Papadudot, siguro nga para sa iba ay masyado pang maikli ang 1 taon para alokin ko ng kasal ang girlfriend ko na si Nova. Pero doon din naman kami papunta kaya bakit ko pa patatagalin? Pareho na kaming nasa tamang edad at may maayos na trabaho. Ramdam ko rin naman na seryoso siya sa relasyon naming dalawa at mahal na mahal namin ang isa't isa. Kaya wala nang kahit na anong dahilan para hindi pa kami magpakasal, Papa Dudut. Siyempre marami rin sa mga kakilala at kaibigan namin ang nagulat nang malaman nilang magpapakasal na kami ni Nova, Papa Dudut. Akala pa ng iba ay buntis ang girlfriend ko dahil parang biglaan daw ang desisyon namin na pagpapakasal. Pero palagi kong sinasabi at proud na sabihin na imposible pang mangyari yon dahil ni isang beses ay wala pang nangyayari sa amin ni Nova. Para sa ibang lalaki siguro nakakahiya ang bagay na yon. Yung hindi sila makascore sa babae na karelasyon nila. Pero para sa akin kasi naniniwala ako na ang pagtatalik ay dapat na ginagawa pagkatapos ng sagradong kasal ng 2 taong nagmamahalan, Papa Dudut. Papa Dudut, mabilis naming naasikaso ni Nova ang mga papeles at iba pang mga kailangan para sa kasal namin. Ganon talaga siguro kapag porsigido ka na gawin ng isang bagay. Wala ka nang sasayangin na sandali o mga oras, Papa Dudut. At isa rin sa mga napakabilis na pagproseso na para sa kasal namin ni Nova ay yung pagsabay ng girlfriend ko sa effort na ginagawa ko. Hindi rin kasi madali kapag mag-isa ka lamang na kumikilos. Maraming kailangan na lakarin at kausapin na mga tao. Pareho po naming inasikaso ni Nova ang mga requirements para sa kasal namin. Ang venue ng reception at ang simbahan kung saan ay gaganapin ang napakahalagang seremonya sa buhay namin. Pareho kaming excited na maging opisyal ng mag-asawa. At pagkalipas nga ng 3 buwan, natuloy na ang aming pag-iisang dibdib. Simple lamang ang naganap na kasalan, hindi bongga pero kasama naman namin ang mga taong espesyal sa buhay namin ng asawa kong si Nova, Papa Dudut.
Wow! Ang ganda naman itong room na binook ng ate mo dito sa resort para sa honeymoon natin, sweetie. Ako na lang kasi wala pang asawa sa aming apat na magkakapatid, di ba? Kaya binonggahan talaga nila ang regalo para sa honeymoon natin kasi excited sila na magkaroon ka ng sariling pamilya. Oo nga eh. At iba pa yung appliances na niregalo nila para doon sa bahay na titirhan natin. Grabe, sobrang spoiled naman natin sa mga kapatid mo. Sobra talaga. Naalala mo nung pinaalam natin sa kanila ng parents ko na ikakasal na tayo? Halos magpalakpakan sila sa tuwa, di ba? Naalala ko yun. Tapos nagunahan pa sila sa pagkuha ng mga sasagutin nila sa kasal. Ang bait talaga ng pamilya mo, sweetie. Masaya lang sila kasi sa wakas, may misis na ako. Payakap nga ako sa asawa ko. Eto, yayakapin din kita ng sobrang higpit. Matagal na kitang nayayakap pero iba pala talaga kapag asawa mo na yung nakakulong sa mga braso mo. Ang sarap. Excited na nga ako eh. Excited saan? Siyempre, sa unang gabi ng honeymoon natin. Excited na ako mag-enjoy at mapagod. Ako rin excited na. Pero nakakapagod pala talaga ang ikasal, no? Nangawit yung mga paa ko. Tsaka nagutom talaga ako kanina. Bakit ka naman nagutom? Marami namang pagkain dun sa reception natin ah. Oo nga, pero hindi naman ako nakakain ng maayos. Kasi buong araw kinakabahan ako. Ay teka, pagkain mo yung nasa may maliit na lamesa na malapit sa bintana? Oo yata, kasi parang may laman yung mga plato na may takip. Lapitan ko nga sandali. Alisin ko na yung mga nakatakip sa plato. Mga pagkain nga to, sweetie. May fried chicken, pasta, salad, tsaka may wine pa oh. Huwag mong sabihin na uunahin mo pa ang mga pagkain na yan kesa sa akin. Nagugutom na kasi talaga ako. Mamaya ka na kumain. Dito na muna tayo sa kama. Susubo lang ako ng konti dito para magkalaman ng sikmura ko. Ikaw ba? Hindi ka nagugutom? Parang nakita ko na konti lang din ang kinain mo kanina eh. Nagugutom. Pero mas gusto ko na magyakapan muna tayo dito bago kumain. Lika na dito, sweetie. Mamaya na. Uubusin ko lang tong isang hita ng fried chicken dito. Mamaya mo na ubusin yan. Gusto na kitang katabi sa kama. Sandali na lang talaga. Lalagyan ko lang ng laman ng kumakalam na sikmura ko. Nagugutom ka ba talaga? O kinakabahan ka lang? Ha? Ako? Hindi ako kinakabahan ha? Teka. Iinom lang ako ng wine sandali. Woo! Ayan. Ready na ako. At dapat ready ka na rin, misis ko. Ay, ano ba yan, sweetie? Bakit mo naman ako biglang binuhat? Para ipakita sa'yo na hindi ako kinakabahan. At mas lalong excited na rin ako na mayakap at makagat ka, sweetie. Ibababa na kita sa kama. Pakis nga ako. Huwag mo kong halikan dyan sa may tenga ko. Ano ka ba? Hindi. Dito kita sa tenga hahalikan. Malakas ang kiliti ko Bango-bango dyan. ng tenga mo, sweetie. Fred! Papadudot, grabe talaga ang kabako ng gabi na yon. Gusto ko na nga sanang daanin sa pagkain ang matinding kabahan na nararamdaman ko pero sadyang naging mapilit si Nova kaya pinagbigyan ko na siya. Halos manginig nga ang mga tuhod ko at pati na ang buong katawan ko habang papalapit na kami sa kama. Pero syempre, ayoko namang mapahiya sa misis ko kaya pilit ko yon na hindi pinapahalata. Ewan ko lang kung magaling ba akong umarte na hindi kinakabahan sa unang gabi namin bilang mag-asawa. Basta in-apply ko talaga ang lahat ng ni-research ko sa internet para mapaligaya ang misis ko. Mukha namang nagtagumpay ako na gawin yon, Papadudot, dahil hindi na kami halos nakapaghapunan dahil sa ilang beses na ginawa naming pagroromansahan. Papadudot, doon ko lang nalaman na mas agresibo pala si Nova pagdating doon kumpara sa akin. Kahit pareho kaming walang experience ay halos siya ang trumabaho sa buong magdamag.
Mas marami nga rin siyang alam na pwesto, galaw o paraan ng paghalik. Kaya naman enjoy talaga ako. Pilit ko namang sinabayan ang energy niya para kahit papaano ay hindi ako mapahiya sa unang gabi namin. Ganon pala talaga sa first time. Lahat nakakakaba. Pero talaga namang napakasarap sa pakiramdam, Papa Dudut. Sweetie, tapos ka na ba magluto ng beefsteak? Patapos na, sweetie. Nagugutom ka na ba? Hindi pa naman, pero tapos na rin kasi ako magtupi ng mga damit natin dito sa sala. Okay, kung hindi ka naman busy dyan, tikman mo na tong niluto ko kung pasado na sa panlasa mo. Sige. Sinunod mo ba lahat ang bilin ko sa pagluto ng beefsteak lalo na pagdating dito sa karne ng baka? Opo, kinakabahan na nga po ako eh. Bakit ka naman kinakabahan? Baka kasi hindi po masa sa panlasa mo tong luto ko eh. Masasayang lang. Sino ba kasi nagpresenta na magluto para sa hapunan? Ako? Pero kaya ko lang naman ginawa yun kasi ang dami mong nilabhan kanina. Nahiya ako kaya nagpresenta na lang akong magluto kahit di naman ako marunong. Ako naman ang nakatoka na maglabas sa araw na to, di ba? Kaya ayos lang yun. Pero sige, titikman ko na tong niluto mo. Eto sweetie oh, ipaglalagay na kita ng konting sabaw at karne dito sa maliit na mangkok. Hipan ko na muna para hindi masyadong mainit. Eto na ang isang kutsarang sabaw na may konting karne, sweetie. Mukha namang ayos ang lasa nito. Sakto yung asim tsaka yung alat ng sabaw. Tapos malambot na rin yung karni ng baka. Talaga? Pasado na ba sa panlasa mo? Oo! Ayos! Akala ko mapapahiya ako sa first beef steak ko eh. Papatiin ko na tong apoy sa kalan para makapaghain na ako. Sweetie, mamaya ka na maghain. Bakit mo ako niyayakap? Teka, amoy pawis na ako. Ayos lang yan. Lika, doon tayo sa may lamesa. Sandali, kukuha lang ako ng mga plato at baso. Mamaya na nga, sweetie. Sumunod ka muna sa akin. Halika, dito tayo sa may lamesa. Oh, hubarin mo na yung t-shirt at shorts mo. Ha? Sumunod ka na lang sa akin. Oo, sige, eto na. Oh, nahubad ko na. Yan. Tapos, humiga ka na dyan sa malapad nating lamesa na wala pang kahit anong nakalagay. Oh, okay. Eto. Nakahiga na ako. Tapos ano nang... Uy! Nova! Anong ginagawa mo? Tapos, lalagyan natin ng chocolate at strawberry syrup itong katawan mo. Alam ko, pero... bakit mo ginagawa yan? Napanood ko kasi na masaya raw gawin to ng mag-asawa dito sa ibabaw ng lamesa. Lalagyan ko ng mga pagkain niyang katawan mo. Tapos, kakainin ko. Hanggang sa ikaw naman ang gawin kong pagkain. Pero, ang lakit kasi sa balat. Ayos lang yan. Ganyan daw talaga sa simula eh. Pero mag-e-enjoy ka rin. Kaya hayaan mo lang ako sa gagawin ko sa'yo, sweetie. Papa Dudut, nabanggit ko kanina na mas agresibo si Nova kumpara sa akin pagdating sa pakikipag-romansahan. Pero hindi ko alam na mahilig din pala siyang mag-explore. Marami siyang gustong gawin namin na may kinalaman sa pagsisiping. Minsan pa nga ay nag-play siya ng malaswang video at sasabihan niya ang mga napapanood namin doon. Wala namang kaso sa akin yon, kaya lang may mga oras kasi na naiilang na ako sa gusto niyang mangyari. Oo, nag-i-enjoy ako kasi lalaki ako pero may mga pinapagawa kasi siya sa akin na hindi ko nababanggitin pa dahil masyado na talagang malaswa at sensitibo na minsan ay hindi ko kayang gawin talaga. O kung ginagawa ko man ay hindi ko pinapahalata na napipilitan lamang ako
Dahil ayokong mainis o madismaya sa akin ang asawa ko, Papa Dudut. At alam ko na obligasyon ko na paligayahin ang asawa ko pagdating sa kama at sa mga bagay na trip niyang ginagawa naming dalawa na magkasama, Papa Dudut. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Papa Dudut, siguro nga ay ganon talaga ang mag-asawa sa unang taon ng pagsasama nila. Masyadong ma-explore sa iba't ibang bagay. Lalo na nga at pareho kaming walang karanasan ni Nova sa sex bago kami may kasal. Nagkataon lang na mas ma-explore talaga siya sa akin. Hindi ko pala nabanggit na mas matanda nga pala si Nova ng 3 taon kesa sa akin. At ako ang kanyang naging kauna-unahang boyfriend noon. Kaya naman ako rin ang kanyang naging first kiss, ang first sa lahat-lahat pagdating sa pakikipagrelasyon. Isa rin yon sa mga dahilan kung bakit nararamdaman ko na siya na ang babaeng para sa akin. Dahil pareho kami ng paniniwala na ang pagsisiping ay sagrado at dapat na ginagawa kapag kasal na ang 2 tao. Yun din ang naisip kong dahilan kung bakit sa aming dalawa si Nova talaga ang mas mahilig o ma-explore pagdating sa pakikipagsiping. Dahil gusto niyang maranasan ang mga bagay na dati ay naririnig at napapanood lamang niya, Papa Dudut. Hello, sweetie? Nasa bahay ka na ba? Oo, kakauwi ko lang. Mabuti naman. Bakit mo pala natanong? Pauwi ka na rin ba? Hindi pa eh. Meron kasi kaming overtime kaya malilate ako ng uwi sa bahay. Oy, ganun ba? Sayang naman kasi plano ko sana magluto ng masarap na ulam para sa hapunan. Magluto ka pa rin kasi kakainin ko naman yung pag-uwi ko mamaya. Hindi pa ako nagdi-dinner dito. Tsaka kape lang yung minerienda ko kanina. Medyo gutom na rin talaga ako. Pero dyan na lang ako kakain sa bahay. Okay, sige. Magluluto na rin ako pagkatapos ko magbihis. Basta mamaya ha. Anong meron mamaya? Alam mo na yun. Friday ngayon. Kaya kailangan may lakas ka pa rin pag uwi mo dito ha. O sige na. Baba ko na rin tong tawag. Text mo na lang ako pag pauwi ka na ha. I love you. I love you too, sweetie. Bye. Ang sweet namang mister nitong kaibigan ko. Ganun talaga, Andre. Sabi mo nga, para maiwasan na magtampong misis natin, kailangan lagi silang updated, lalo na sa schedule natin sa trabaho. Mukhang marami ka natutunan sa akin ah. Pero kamusta ba ang buhay may asawa? Nag-e-enjoy ka ba o parang nasasakal ka na kagad? Nasasakal talaga? Oo, yun kasing naririnig ko sa ibang kaibigan kong lalaki na nagpakasal na. Sa laki ng adjustment na nangyari sa buhay nila, para raw silang biglang nasakal sa ginagawa ng misis nila. Grabe naman yung ibang kaibigan mo. Baka hindi pa sila handang magpakasal kaya nasabi nila yon. Pero para sa akin, hindi ako nakakaramdam ng ganyan kasi hindi naman mahigpit si Nova sa akin eh. Kaya lang, nakakapagod din palang maging lalaki, no? Ha? Anong ibig mo sabihin, Fred? Eh kasi 'di ba? Obligasyon natin na paligayahin ang asawa natin, lalo na pagdating sa kama. Oo, syempre. Kasi nga, tayong lalaki at tayo ang dapat na mas nagtatrabaho pagdating sa bagay na yon. Ayun na nga. Doon ako pinaka napapagod sa bahay namin. Teka, huwag mo sabihin na sa inyong mag-asawa. Yung misis mo madalas sa mga labit kapag magkatabi kayo sa kama. Naku, kung alam mo lang, Andre, hindi lang siya sa loob ng kwarto nangangalabit. Kahit nasa ang sulok pa kami sa loob ng bahay, mahilig mga labit si Nova. Wow, nakakaingit ka naman pare. Samantalang yung misis ko, minsan kailangan ko pang luhuran bago ako pagbigyan. Ayun lang, magkaiba sila ng asawa ko. Pero minsan talaga napapaisip ako kung normal pa ba yung pangangalabit na ginagawa sa akin ni Nova eh. Ano ka ba? Normal lang yan kasi mag-iisang taon pa lang naman kayong kasal.
Dapat nga, ikaw pa yung mas agresibo sa inyong dalawa pagdating sa sex. Huwag mo sabihin na hindi ka nag-i-enjoy sa sexy time niyong mag-asawa. Nag-i-enjoy naman ako. Kaya lang, kagaya nga ng sabi ko, hindi naman sa lahat ng oras nasa mood ako, di ba? Lalo na kapag pagod tayo galing trabaho. Yung tipong pag-uwi ko, gusto ko sana magpahinga muna. Pero hindi ko naman magawa yun. Kasi nga ang gusto ni Nova, sexy time kaagad. Bago kumain at magpahinga. Papa Dudut, syempre tao lamang ako na marunong mapagod at minsan ay mainis na rin kapag nagpaparamdam ang asawa kong si Nova na magtalik na kami kahit wala pa akong pahinga. Lalo na nga kapag galing ako sa pag-overtime sa trabaho. Kailangan ko rin kasing sipagan sa trabaho dahil marami na kaming mga binabayaran noon. Hindi ko lang masyadong pinapakita sa kanya na stress at wala ako sa mood kasi ayokong mapahiya siya. Ayokong mainis o magalit siya sa akin kapag hindi ko siya napagbibigyan. Napakaliit lamang na bagay ang sex para pag-awayan pa naming mag-asawa. Kahit minsan, Papa Dudut, ay hindi ko na talaga naiintindihan kung saan pa ba nanggagaling ang energy niya pagdating sa pakikipagsiping. Kung normal pa ba yung mga trip niya sa kama. Pero sabi nga ni Andre, nasa unang taon pa lamang kami ng buhay mag-asawa kaya normal pa para sa amin ang mag-explore. Ayon nga lang, hindi kami pareho ng paraan ng pag-explore ni Nova. Mas wild siya at agresibo na talaga namang hindi ko masabayan. Pero kailangan ko pa ring pagbigyan dahil ayokong magkulang sa kanya bilang asawa niya, Papa Dudut. Grabe! Mas nakakapagod yata ang traffic pa uwi dito sa bahay kaysa sa overtime namin kanina. Makaupo nga muna dito sa sofa. Nandyan ka na pala, sweetie. Oo, kararating ko lang. Umupo muna ako dito kasi napagod ako sa biyahe. Nakala ko nga, madaling araw na ako makakauwi. Alam mo naman kapag Friday, maraming nag-uuwian sa kanya-kanyang mga bahay kaya maiipit ka talaga sa traffic. Sa susunod na Friday, magkukommute na lang ako kaysa mag-drive ng kotse. Sayang na yung gasolina ko sa traffic, napagod pa akong mag-drive. Parang ang init naman masyado ng ulo nitong asawa ko. Hubarin ko na nga muna tong sapatos mo para hindi ka na masyadong mainitan. Salamat, sweetie. Hindi ka ba na traffic sa biyahe mo pa uwi kanina? Hindi naman kasi sakto lang yung paglabas ko sa opisina namin. Wala pang rush hour kaya mabilis lang ang naging biyahe ko. Mabuti ka pa. Kung hindi lang talaga namin kailangan mag-overtime kanina, uuwi na ako kaagad eh. Ay, nagugutom na talaga ako. Nakapagluto ka na ba ng… Huh? Oh, sweetie! Anong ginagawa mo? Ano pa? Di tinatanggal ko na rin tong sintro ng pantalon mo. Teka! Hindi pa ako magpapalit ng pambahay ko. Sino bang may sabi na magpapalit ka na? Tinatanggal ko lang tong sinturon mo para maibaba ko na rin tong pantalon mo. Sweetie, pwede bang mamaya na yan? Gutom na kasi ako. Mamaya na tayo kumain. Nakapagluto ka na naman, di ba? Oo, Baka lumamig pa yung niluto mo kaya kumain na muna tayo. mamaya na nga. Ayan, natanggal ko ng sinturon mo at pati na rin tong botones ng pantalon mo. Ibababa ko na to ha. Sweetie, mamaya na nga yan. Kumakalam ng sikmura ako sa gutom. Tsaka pagod ako sa trabaho. Mawawala ang pagod mo sa gagawin ko na to. Kaya hayaan mo na lang ako dito, sweetie. Ibaba na natin tong pantalon mo para masimulan ko ng gagawin ko sa'yo. Teka, sandali. Teka lang, sweetie. Mamaya na nga kasi. Iba pa yung gagawin natin ngayon sa gagawin natin mamaya. Kaya alisin mo na yung kamay mo sa pantalon mo. Mamaya na nga kasi. Pagod talaga ako. Ayan. Oh, bad na. Nova, ano ba? Aray ko naman! Bakit mo naman ako tinulak? Naku, sorry. Halika,
Aalalayan kitang tumayo. Ay nako! Kaya kong tumayo, wag mo ako hawakan. Alam mo Fred, minsan talaga hindi na kita maintindihan eh. Nagsasawa ka na ba kagad sa akin? Hindi naman sa ganun. Kaya lang pagod nga ako. Ilang beses ko na sinabi kanina, di ba? Pagod din naman ako ah. Galing akong trabaho tapos pinagluto pa kita. Narinig mo ba ako nagreklamo sa'yo? Palagi ka na ng ganyan eh. Reklamo ka na reklamo, tapos hindi mo pa ako mapagbigyan sa gusto ko. Kasi nga, hindi naman tayo magkasing taas ng sex drive. Sorry kung hindi kita mapagbigyan ngayon. Hindi na kasi talaga kaya ng katawan ko. Pagod ka lang ba talaga? O sadyang wala ka lang sa mood dahil nagsasawa ka na sa akin? Nova, walang ganon. Hindi ako magsasawa sa'yo kasi asawa kita at mahal na mahal kita. Sana intindihin mo lang na hindi sa lahat ng oras kaya kitang pagbigyan. Oo, obligasyon ko na paligayahin ka dahil asawa mo ko. Pero napapagod din naman ako. Kaya bigyan mo naman sana ako ng konting oras para makapagpahinga. Yun lang naman ang hinihingi ko sa'yo bago tayo mag-sex eh. Hindi yung pagka-uwi ko pa lang dito, mangungulit ka na kaagad sa akin. Konting oras lang naman ang pahinga, Nova. Yun lang ang hinihingi ko sa'yo. Papa Dudut, hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko na mainis ng gabi na yon. Napagtaasan ko na ng boses ang asawa kong si Nova kaya nauwi na rin sa pagtatalo ang lahat. Yun pa naman talaga ang iniiwasan ko, yung mag-aaway kaming dalawang mag-asawa. Pero wala naman talagang perpektong relasyon at walang mag-asawang hindi nag-aaway. Siguro din ay nagpatong-patong na ang stress ko sa trabaho at sa mga gastusin namin tapos dinagdagan pa ng pangungulit ni Nova. Kaya tuluyan na akong napuno sa kanya. Alam ko naman na may mali din sa akin lalo na sa mga sinabi ko sa asawa kong si Nova, Papa Dudut. Pero kailangan na kasing malaman ni Nova na hindi sa lahat ng oras ay kaya ko siyang pagbigyan sa gusto niya. Hindi po pwede na kada kulbit niya sa akin ay may energy ako para sabayan ang taas ng libido niya pagdating sa pakikipag-romansa. Oo, tungkulin ko bilang asawa ang paligayahin siya. Pero ang tungkulin na yon ay dapat na ginagawa sa tamang oras. Yon ang pinaliwanag ko sa asawa ko, Papa Dudut, na magkaiba kami ng taas ng energy pagdating sa romansa. Inamin ko na may mga oras na hindi ko na talaga siya nasasabayan at nagsorry ako sa part na yon. Pero sinabi ko sa kanya na sana ay maintindihan niya ako dahil mas nakaka-stress din talaga ang trabaho ko kumpara sa ginagawa niya sa opisina nila. Papa Dudut, nung una ay naramdaman ko na nagkaroon ng hinanakit sa akin ng asawa ko dahil na rin sa mga nasabi ko sa kanya. Pero hindi ko na pinahaba pa ang oras ng tampuhan namin dalawa at sinuyo ko siya hanggang sa magkabati kami. Doon ko mas pinaliwanag sa kanya kung ano ba talaga ang isyu sa relasyon naming dalawa sa mas mahinaon na paraan. Nang gabi ring yon ay mas naging open kami sa isa't isa at tinanggap namin ang mga kamalian namin. Yon ang naging paraan namin para mas maintindihan ang ugali ng bawat isa. Sa ngayon po, Papa Dudut, ay 4 na taon na kaming kasal ni Nova at may 2 na ring anak na babae. Hindi na namin pinagtatalunan pa ang tungkol sa pagsisiping at natatawa na lamang kami kapag binabalikan namin ang napagkukwentuhan na mga nangyari sa amin mula sa nakaraan. Yon ang buhay mag-asawa namin. Papa Dudut, kasi hindi naman talaga kailangan na gawing issue ang sex pagdating sa buhay mag-asawa. Dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko sa inyo. Ang inyo pong forever kapuso at kabarangay, Fred. Barangay Love Stories. Chismis ang isa sa mga dahilan kung bakit may mga samahang nasisira. Chismis ang dahilan kung bakit may mga taong napapahamak at nakakasira ng buhay ng iba. Ikaw, kapuso, anong chismis ang nakasira sa'yo?
Papa Dudut. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Maribel. 25 anyos ako nang namulat ako sa hindi magandang nakaugalian ng aking nanay. Itago na lang po natin siya sa pangalang Tess. Nahilig ang nanay ko noon sa chismis. Ito yung tipong ginawa nitong almusal, tanghalian at hapunan ang pagkalap ng chismis kung kani-kanino. Hindi naman kasi ganito ang nanay noon. Naimpluwensyahan lamang siya noong lumipat kami ng bahay. Dati kasi doon sa tinitirhan namin, mababait at hindi nakikialam ng buhay ang ibang tao, yung mga kapitbahay namin. Noong lumipat kami sa bagong bahay namin ay doon na nakasalamuha si nanay ng iba't ibang chismosa o yung tinatawag sa panahon ngayon na marites. Hindi ko makalimutan yung unang nagsabi ito ng mga chismis sa akin, Papa Dudut. Nagpaalam ito sa akin at sinabing pupunta muna sa palengke para bumili ng tilapia at gata. Wala naman na itong ibang lakad noon pero nagtaka ako kung bakit inabot ito ng ilang oras sa labas. Nang nakauwi na siya ay nakita kong parang ang saya-saya niya, Papa Dudut. Yung pala ay naparami ang nasagap niyang chismis sa palengke. Nakita ko rin na wala itong nabiling tilapia at gata at ang tanging bitbit lamang niya ay ang mga kwento ng buhay ng iba't ibang tao. Maribel! Mabuti naman po at nakauwi na kayo. Kala ko sinamahan nyo nang bumalik sa tubig yung mga tilapia eh. Oh, nasaan na yung tilapia? Hindi na ako nakabili. Naubos na agad eh. Ay, hindi bale bukas na lang. Eh kaya nga po kayo sumadya sa palengke para sa tilapia, di ba? Eh ano pong kakainin natin mamayang gabi? Nakabili naman ako ng corned beef at sibuyas. Ayos na to. Corned beef at sibuyas lang naman palang nabili nyo sa palengke, Nay. Bakit pa kayo natagalan? Eh kasi naman. Ay, sandali. Tabihan na kita ha. Kilala mo yung anak ni Kapitan. Di ba, naka-close mo yon? Si Yasmin? Oo, yun nga. May nangyari po ba sa kanya? Ay, oo, ang lala. Masama po ba? Nabuntis daw ng isang tanod. Hindi ko pa kilala kung sino yung tanod na yon. Pero kasing edad daw ni Kapitan. Naku, sabi nga nung nakausap ko kanina sa palengke, hinahasa na raw ni Kapitan yung itak niya eh. Ay, buhay naman nila yun, Nay. Binabalita ko lang naman. At saka alam mo ba, may nasaga pa akong balita. Naaalala mo yung dating kapitbahay natin? Sino po? Si Concepcion. Ano ka ba naman? Yung nababalitang scammer dito. Eh pati ba naman yun, Nay? Ay nako, ito yung chika ha. Kaya raw pala umalis yun dito kasi hinahunting nung kabit nung isang konsihal natin dito. Eh matapang yung kabit, tapos may kapit pa. Ayun, nahuli sa Laguna ang demonyitang scammer. Dapat yung mga ganyang usapan, Nay, hindi na kayo nakikisali. Mamaya ikapahamak nyo pa yan. At bakit naman ako mapapahamak? Eh ako ba yung nang-scam? Ako ba yung nang-buntis? Pero yung kinakalat nyo palalo yung mga ganyang chismis. Hindi to chismis. Totoong balita to. Nay, hanggat walang kumpirmasyon, chismis po yan. Mas magaling ka pa sa akin eh. Ang dami kong hawak na ebidensya. Sige nga, nasaan po ang ebidensya? Ay, yung mga nakausap ko. Ayun, sila ang ebidensya ko. Yung mga kapwa nyo chismosa. Paano naging ebidensya yun? Ay, hindi. Sila pala yung mga witness. Tingnan nyo na. Kahit kayo, hindi na sigurado sa mga sinasabi nyo eh. Sigurado ako, no? Hindi ako maglalakas loob na magkalat ng ganitong balita. Chismis! Balita! Kung sa'yo, chismis to. Para sa amin, balita to. Opinyon mo lang na chismis to. Ay, grabe, Nay. Bakit ka ba nakikipagtalo sa nanay mo? Anak lang kita. Dapat di akong pinagsasabihan mo dahil mas matanda ako sa'yo. Pero kasi mali na yung ginagawa nyo. Yung mga mali dito, yung mga nasa kwento ko mismo.
Sila yung nakagawa ng mali. Kaya dapat ipagkalat sa ibang tao para maging aral. Kailan naman kaya darating yung araw na hindi na kayo makikialam sa buhay ng iba? Sige nga. Hay nako, palibasa wala kang pakialam sa paligid mo. Ginagawa ko lang ang obligasyon ko bilang nakatira sa barangay na to. Obligasyon pong mangchismis. Ganon. Obligasyon ko magbigay aral sa mga nakakahalap kong chismis. Balita. Ewan ko sa inyo, Nay. Bahala nga kayo. Hindi ko na talaga naiintindihan yung paniniwala ni nanay na obligasyon itong ipakalap ang chismis. Nasabi rin niya na nakakapagdala raw siya ng saya noon sa mga nakakausap niyang mga ina na nabuburyong sa loob ng bahay papadudot. Ugali noon ni nanay na magpunta sa mga kapitbahay namin lalo tuwing after lunch para magdala ng panghimagas niyang chismis. Naglalagi siya noon sa mga kapitbahay namin hanggang sa bago dumilim. Hindi ko na siya noon pinakikialamanan dahil paulit-ulit din naman ang sagot niya sa akin sa kung bakit kailangan niya yung gawin. Naalala ko nga yung mag-asawang kapitbahay namin na unang nakaklose niya noong bagong lipat pa lamang kami. Sina Ate Gigi at Kuya Elmer. Sila yung mag-asawang unang nag-reach out sa amin para masanay kami sa bagong barangay namin. Napakabait o mag-asawang yon. Lagi pa nga silang may pabigay na pagkain sa amin kahit na walang okasyon. Naging close din kami ng bunso nilang dalaga na si Tina. Maayos na sana ang lahat kung hindi lang naisipan ni nanay na i-chismis ang mga nangyayari sa buhay ng mag-asawa. Mula nga noon ay hindi na sila nagpansinan pa at madalas na nagpaparinigan na lamang. Pati yung closeness namin ng anak nilang si Tina ay nawala na rin. Isang araw bigla na lang nagpunta si Kuya Elmer sa bahay namin. Nasaktong wala pa si nanay noon dahil nasa simbahan pa ito at sinabi sa akin na baka gabi na ang uwi niya. Oh, Kuya Elmer! Maribel, andyan ba ang nanay mo? Naku kuya, kaalis lang eh. Nagsimba. Tuloy po muna kayo. Salamat. Mabuti at kaya niya pa magsimba, no? Malakas-lakas pa naman po ang tuhod niya para maglakad papunta sa simbahan. Ang ibig ko sabihin, mabuti nakakayanan pa niya magsimba matapos niya magkalat ng mga chismis. Hindi mo naman kailangan sumagot. Alam mo naman na siguro yung ibig ko sabihin doon. Yun po ba ang sinadya niyo rito? Oo eh. Kakausapin ko lang sana siya kasi napupuno na rin ako eh. Ano na naman po bang nagawa ni nanay sa inyo? Buti nasabi mo yung na naman. Naguhurumintado si Ate Gigi mo doon sa bahay ngayon at hindi ko mapakalma. Ano pong nangyari? Yung nanay mo kasi. Sabihin niyo na po. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako nangungunsinti ng mali. Nakarating sa amin na pinagkakalat ang nanay mo na nakita niya raw si Tina na nakikipaghalikan doon sa terminal. Po? Tinanong ko si Tina kung totoo at sabi niya hindi raw. Hindi naman yun nagagawin sa terminal na sinasabi ng nanay mo. Saka kilala mo naman si Tina, hindi ba? Kaibigan mo yun dati pa. Alam mong tahimik at taong bahay lang yun. Hala, bakit naman po kaya yun nasabi ng nanay? Nakarating yan kay Gigi at ngayon galit na galit. Hindi na rin lumalabas pa ng bahay si Tina mula nung ikinalat ng nanay mo yung chismis tungkol sa kanya. Hiyang-hiya yung anak ko. Grabe naman po. Hindi ko po alam na may ganito palang ikinalat si nanay. Sa totoo lang, hindi ko maisip kung ano bang nagawa namin sa nanay mo para ganituhin niya kami. Maribel, naging maayos naman kami sa inyo, hindi ba? Opo naman Kuya Elmer. Kahit nung mga panahon na nagsisimula na siya magkalat ng chismis, pinatawad namin siya kasi iniisip namin baka nadulas lang o kung ano man. Pero yung idamay niya yung anak namin si Tina sa mga chismis niya, ibang usapan naman na yun. Naiintindihan ko po. Salamat naman kung ganon.
Hayaan niyo po kuya at kakausapin ko siya mamaya pagdating niya. Sigurado ko bang nagsimba siya? Baka naman itinatago mo lang sa akin ha? Naku, hindi po. Kahit halugugin niyo po ang buong bahay, wala po talaga siya rito. Naitanong ko lang naman para makasiguro. Naiintindihan ko naman po kuya. Ano bang nangyayari sa nanay mo? Hindi naman siya ganyan dati eh. Ayoko sana makialam pero sobra na. Apektado na yung buong pamilya ko. Sabi ko kay Gigi dati hayaan na lang at baka manawa rin ang nanay mo sa kakachismis. Pero habang tumatagal, mas gumagrabe yung bunganga niya eh. Ay, ako na po yung hihingi ng tawad sa nagawa ng nanay, Kuya Elmer. Hindi dapat ikaw dahil wala ka namang ginagawa. O sige Maribel, mauna na ako ha. Pakisabi na lang sa nanay mo ang pag-usapan natin. Ayos ba? Oo naman po. Pasensya na po kayo ulit ha. Nanginginig ako noon sa hiya sa mga nalaman kong ginawa ni nanay kina Kuya Elmer Papadudut. Hinintay ko siyang makauwi para mapag-usapan namin ang kinakalat niyang chismis tungkol sa anak ni na Kuya Elmer at Ate Gigi. Nang nakauwi na si nanay, yon agad ang sinalubong ko. Napansin kong namutla ito nang banggitin ko ang tungkol doon. Sinubukan pa nga niyang umiwas sa usapan pero hindi ko na siya hinayaang gawin pa yon sa akin. Sinabi niya nagkamali lang daw siya ng tingin noon dahil kahawig ni Tina yung nakita niya sa terminal. Tinanong ko siya kung bakit pa niya pinagkakalat. Kung una pa lamang alam naman pala niyang hindi si Tina yon. Doon na umamin si nanay at sinabing naiinis lang daw siya kay Gigi dahil hindi na sila close na dalawa gaya ng dati. Napailing na lamang ako sa mga sinagot ni nanay Papadudut. Bakit kailangan niyang sisihin si Ate Gigi? Siya naman itong dahilan kung bakit hindi na sila close na dalawa. Sinabi ko yon sa kanya at natahimik na lamang ito. Pinagsabihan ko siyang wag nang umulit pa sa ginawa niyang yon dahil pwede siyang mapahamak. Tumungo na lamang siya at inakala kong natuto na ito pero hindi pa pala Papadudut. Nang mga sumunod na araw ay mas malala pa ang mga nalaman kong pinagkakalat niyang chismis. Hindi lang tungkol sa pamilya ni Kuya Elmer kundi sa iba pang tao na rin Papadudut. Matapos kaming makapag-usap ni nanay ay nagpaalam ito sa akin at sinabing doon muna ito sa kapatid niya tutuloy ng ilang araw. Tinanong ko siya kung bakit at sinagot lamang ako nito na sasamahan daw niya ang kapatid niya ang asikasuhin yung bahay nila. Hindi naging malinaw sa akin kung totoo ba ang sinasabi ni nanay noon o umiiwas lamang ito na makasalubong sina Kuya Elmer. Naisip ko maganda na rin yon na magpalamig ito sa ibang lugar dahil baka kung ano lamang yung gawin sa kanya ng mga taong chinismis niya sa barangay namin. Hiniling ko na sana sa pagbabalik niya ay matauhan na ito sa mga maling ginagawa niya ng bunganga niya. Papadudot sa ikatlong araw na umalis ang nanay sa bahay ay muling pumunta si Kuya Elmer sa bahay para kausapin ako. Nakita kong dumoble na ang galit nito kesa noong nakaraan. Kahit ako noon ay natakot na dahil baka sa akin ito ibaling ang galit niya. Nalaman kong may bago na naman palang kinalat noon si nanay na chismis. Tinatanong ko kung lumang chismis lang yon pero nalaman kong noong isang araw lang pala yon naganap. Napailing na lamang ako dahil muli na namang naghasik ng lagim ang nanay ko. Hinintay ko ang pagbabalik ni nanay at nang dumating siya ay agad-agad ko siyang kinompronta Papadudut. Nakakapagod ang biyahe. Maribel! Maribel! Ay, mabuti naman po at umuwi na kayo. May lakad kami ng mga kazumba ko bukas Nakaluto ka ba ng ulam? Gutom na ako Mag-usap po tayo, Nay. Mamaya na yan at kanina pa talaga ako nagugutom. Napagsabihan ko na naman po kayo, di ba? Tungkol saan? Nay naman! Alam niyo kung ano ibig kong sabihin. Ay magtatanong ba ako kung alam ko? Dumaan na naman po si Kuya Elmer dito.
Oh, ano na naman ba yung pinuputok ng butse niya? Pinagkakalat niyo raw na buntis si Tina. Hoy, sabihin mo sa kanya, huwag siyang nagbibintang ha? Hindi po siya nagbibintang, Nay. At mas kinakampihan mo pa siya kaysa sa akin na nanay mo? Kakampihan ko po siya dahil siya ang tama dito. Mali po yung ginagawa niyo, Nay. Makapanghusga ka naman dyan? Paano ka nakasisiguro na totoo lahat ng sinumbong niya sa'yo? Huwag niya akong pagbintangan ha, kung ano man yung sinasabi niya sa'yo. Nay, may ebidensya po. Ini-screenshot lahat ng messages niyo doon sa isang katsismisan ninyo. Ha? Wala akong alam dyan ha? Huling-huli na po kayo, Nay. Kayo mismo yung nagkakalat ng chismis na nabuntis si Tina nung kahalikan niya sa terminal. Di ba nga, sinabi ko na sa'yo na nagkamali ako ng tingin nung nasa terminal ako? Yun na nga po eh. Mali na nga yung nakita nyo pero pinalala nyo pa sa panibagong chismis na ikinalat ninyo. Imbis na itama nyo yung pagkakamali ninyo, dinagdagan nyo pa. Bakit ba ako ang pinagbibintangan mo ha? Kasi huling-huli kayo, Nay. Lahat po ng messages nyo sa Facebook na screenshot nga po. Gustuin ko man po kayong ipagtanggol pero ang laki po nung ebidensyang hawak ni Kuya Elmer eh. Sa inyo po mismo galing na buntis si Tina. Paano pala kung totoong buntis siya? Ano naman po sa inyo kung buntis nga siya, Nay? Ano ba kayo? Bakit nila itatago? Ano po bang pakialam nyo kung itatago nila? Dapat sabihin nila para matigil na yung chismis tungkol doon. Hindi po nila obligasyon na ipangalandakan sa ibang tao yung mga nangyayari sa buhay nila. At ganun din po kayo, Nay. Mas lalo na po kayo. Anong pinamumukha mo ngayon sa akin? Napakialamera ako? Sobra po. Sobrang sobra. Tatawa na lang talaga ako kapag lumoboy ang tiyan niyang si Tina ilang buwan matapos tong pag-uusap natin. Hindi chismis ang kinakalat ko, ha? Ke chismis o hindi, wala po kayong karapatan na pangunahan sila sa buhay at desisyon nila. Nahihiya sila kamo dahil yung anak nilang si Tina na akala mo birheng di makabasag ng pinggan, mabubuntis lang pala ng kung sino dyan. Nay, wala na tayong pakialam doon. Buhay nila yun eh. Hayaan niyo sila. Di hayaan nila akong ipagkalat kung ano yung alam ko. Freedom of expression to, no? Para namang di yan tinurusay sa GMRC. Anong freedom of expression? Alam niyo po ba kung ano yung tinuturo sa GMRC? Yung wag makialam sa buhay ng ibang tao. Huwag mo nga akong maganyan-ganyan, Maribel. Hindi porke nakapag-aral ka babastusin mo na ako ng ganyan, ha? Hindi ko po kayo binabastos, Nay. Sinasabihan ko kayo kung ano yung tama at mali. Mas magaling ka pa sa akin, ha? Ako Kayo yung... po yung nanay at anak nyo lang po ako. Anak nyo nga lang po ako. Huwag nyo na pong gamitin sa akin yan. Dahil sa sitwasyon nyo ngayon, alam po ng anak nyong to na tama ako. Papa Dudut, hindi nakaimik si nanay sa mga sinabi ko sa kanya. Nagtampo ito at nagtungo sa kanyang kwarto at hindi ako nito kinausap at madalas ay umaalis po ito ng bahay. Kinakabahan ako lagi sa kanya dahil baka kung ano na naman ang mga maisipan nitong ipagkalat habang wala ito sa bahay. Hindi nga rin po ito nag-reply sa akin kapag tinetext ko siya noon. Naramdaman ko namang masama ang loob niya sa akin pero ano bang dapat gawin sa sitwasyon naming yon? Gusto ko lang namang ipaintindi sa kanya dati na mali ang ginagawa niya. Pero bakit parang ako pa yung mali, Papa Dudut? Nagbalik si nanay sa bahay na para bang walang issue na nangyari noong nakaraan pamilya ni Kuya Elmer. Pero nagulat na lamang ako dahil bigla ang pagsugod na ginawa ni Ate Gigi sa bahay. Kung galit na noon si Kuya Elmer ay triple naman ang nakita kong bakas ng galit sa mukha ni Ate Gigi. Natakot ako na harapin siya dahil alam kong may nagawa na naman si nanay. Nang pinagbuksan ko nga ng pintuan ay agad-agad itong dumiretso sa loob ng bahay para hanapin si nanay. Sinubukan ko siyang pakalmahin noon pero mukhang malabong mangyari yon. Naintindihan ko siya. Sobrang mali naman kasi talaga ang mga ginagawa ng nanay ko. Tess! Buksan mo to! Alam kong nandiyan ka, Tess!
ka riyan! Buksan mo to! Ate Gigi! Nasaan ang nanay mo na reyna ng chismisan sa barangay na to? Alam mo, hindi ko alam kung ano bang nagawa ko at ng pamilya ko sa nanay mo para siraan niya kami sa maraming tao. Huminahon po muna kayo, ate. Huminahon? Ginawa ko yan dati, nung una kong siniraan ng nanay mo. Puro paghinahon ang ginawa ko, pero anong nangyari? Lumalala pa ang nanay mo. Alam ko naman po kung ano yung pinagmumula ng galit nyo, tsaka… Hindi mo alam kung gaano ako kagalit ngayon. Nananahimik kami, Maribel. Iniiwasan na nga namin ang nanay mo. Pero siya tong gumagawa ng paraan para ipasok ulit ang buhay niya sa amin. Sa anong paraan? Sa paninira! Ano bang napapala ng nanay mo dyan, ha? Napagsabihan ko na po siya, ate. Kung napagsabihan mo, bakit tuloy pa rin ang pagkakalat ng bunganga niya ng di magandang balita? Hindi lang sa akin, pati sa ibang tao. Nakakahiyayang nanay mo. Ano po, ate Gigi? Hoy, Gigi! Kung makapagbunga nga ka dyan, kala mo wala ka na istorbo Bakit kaya hindi yung bunganga mo ang pagsabihan mo? Sobrang galing niyang mga istorbo ng buhay ng ibang tao. Nay! Ate Gigi, ano… Huwag kang makialam dito, Maribel. Usapan to na matatanda. Huwag makialam? Talaga? Dapat nga sa sarili mo sinasabi yan at hindi sa anak mo. Dakilang pakialamera ka. Hoy, di ko gusto ang tabas ng dila mo, ha? Naku, Nasa tapat ka ng bahay ko, kaya matuto kang gumalang. Nay! Igagalang ka? Ate! Matapos lahat ng ginawa mo sa akin at sa pamilya ko, umaasa ka pa talaga na igagalang kita? Para sabihin ko sa'yo, inubos ko na lahat ng respetong meron ako sa'yo. Ano, pwede po bang kumalma muna kayong pareho? Tess, ang tagal nating naging magkaibigan. Sa amin ka lumalapit tuwing kailangan mo ng tulong, lalo na pagdating sa pera. Tapos itong igaganti mo sa amin. Ba't bigla ka nanunumbat ngayon? Hayaan mo, mababayaran ko lahat ng utang ko sa'yo. Ilista mo hanggang sa pinakahuling sentimo. Hindi yan ang gusto kong puntuhin dito. Bakit mo pala binanggit pa? Para ipamukha sa amin ni Maribel na may utang na loob ako sa'yo? Meron naman talaga kung tutusin. Di lumabas din yung totoo. Ang gusto ko lang puntuhin dito, sana man lang magkaroon ka ng delikadesa na huwag tuklawin yung taong nag-aabot sa'yo ng tulong. Pinapalabas mong ahas ako? O bakit? Hindi ba mas masahol pa sa tuklaw ng ahas yung ginawa mo sa amin? Sa aming lahat na ichinismis mo? Mahihiya sa'yo lahat ng ahas sa gubat, sa totoo lang. Napakadami mong satsat! Grabe ka, Tess! Ikaw tong nakagawa ng mali. Pero parang ang lagay ay wala kang naagrabyadong tao. Wala naman talaga! Tess, ano ba namang kakapalan yan para panindigan na wala kang naagrabyadong tao? Ano ako? Ano kami ng pamilya ko? Sinira mo ang anak kong si Tina. Pati yung bata hindi mo pinalagpas. Kasalanan ko ba kung nakita ko ang anak mo sa terminal na may kahalikan? Kasalanan ko ba kung nabuntis siya? Bawiin mo lahat ng sinabi mo. At bakit ko babawiin? Yun naman ang totoo. Binabalaan kita. Matatakot na ba ako? Nay naman, tumigil na kayo! Bibilangan kita para bawiin lahat ng sinabi mo ngayon. Kahit magbilang ka hanggang magyelong impyerno, wala akong babawiin! Ba't talagang napakademonyo mong babae ka? Ay! Sa akin ang Sana hindi ka na makapagsalita kahit kailan! Nahirapan po akong pigilan ang away nilang dalawa, Papa Dudut. Mabuti na lamang at may mga kapitbahay kaming nagpunta sa bahay para tumulong sa pag-awat sa kanilang dalawa. Bago pa man din sila naawat ay may mga maanghang na salitang binitawan ng isa't isa, Papa Dudut. Hindi nagpatalo si nanay kahit alam niya sa sarili niya na maling-mali ang mga nagawa niya. Hindi ko kinausap noon si nanay matapos ang gulong yon. Mas lalo akong nagalit sa kanya noong narinig ko siyang may mga tinatawagan na kakilala para ichismis palalo si Ate Gigi. Wala na talaga akong magawa sa mga oras na yon, Papa Dudut. Kinabukasan ay nagpunta ang mga barangay tanod sa aming bahay. Nagreklamo na nga sa barangay si Ate Gigi at marami itong ebidensyang ipinakita. Sumama naman noon si nanay at doon ay nagkita silang muli ni Ate Gigi. Kung hindi lang kaharap noon si Kapitan ay baka nagsalpukan na naman ang dalawa. Dahil sa mainit na salitang binitawan nila sa isa't isa, Papa Dudut. Pinilit silang magkaayos na dalawa para hindi na lumalapa ang sitwasyon.
Nalaman kong napilitang humingi ng tawad si nanay sa takot na mademanda. Tinanggap naman yon ni Ate Gigi. Pinagdasal ko na sana yun na ang huling chismis na gagawin ng nanay ko, Papa Dudut. Hindi man bukal sa loob ang pagkakaayos noon ni nanay at Ate Gigi ay masaya na rin ako. Naisip kong baka natuto na nga si nanay matapos silang magkaharap sa barangay. Natahimik naman silang pareho at napansin kong hindi na rin po lumalabas pa ng bahay si nanay maliban kung importante ang lalakarin nito. Nakahinga ako ng maluwag lalo't nakita ko naman na mukhang handa na itong bitawan ang korona niya bilang reyna ng pagiging tsismosa sa amin. Natahimik na sa wakas ang buhay naming dalawa at mabuti na lamang talaga at napilitan silang magkaayos ni Ate Gigi. Makalipas ang isang buwan ay nagpunta si nanay sa kapatid niya at binilinan akong bantayan muna ang bahay habang wala siya. Inakala kong payapa ang araw na yon para sa akin hanggang sa dumating si Ate Gigi. Kalmado naman ito noong nakaharap ko noong pinagbuksan ko ng pintuan. Mukhang wala naman itong balak na makipag-away at mukhang wala namang balak harapin si nanay. Noong pinagbuksan ko siya ng pintuan ay nakita kong parang alanganin ang mukha niya na tila ba may nais itong sabihin pero hindi niya lamang magawang maitawid. Ate Gigi! Andyan ba ang nanay mo? Ay wala po. Bakit? May nagawa na naman po ba siya? Wala naman. Bukas pa po ang balik niya eh. May ibibilin po ba kayo? Pwede bang pumasok muna? Sige po, tuloy po kayo. Salamat. Upo muna kayo ate, ipaghahanda ko kayo ng maiinom. Huwag ka nang mag-abala, Maribel. Mabilis lang ako. May gusto lang sana akong sabihin sa'yo. Tungkol saan po? Halika't maupo ka na rin muna. Tabihan mo na ako dito. Ano po ba yun ate? Sasabihin ko lang to sa'yo. Bahala ka na kung gusto mong iparating sa nanay mo. Mukhang nakakakaba naman po yan ate Gigi ah. Akala ko noon ibang tao lang ang ichichismis ng nanay mo eh. Anong ibig niyong sabihin? Di ko alam kung nakarating na sa'yo ang mga sinasabi ng nanay mo sa ibang tao tungkol sa'yo. Chinismis po ba ako ni nanay? Mukhang hindi nga nakarating sa'yo. Ano po ba yun? Ito narinig ko lang sa ibang tao. Sa totoo lang, sa maraming tao. Ay, pinagkakalat ng nanay mo na wala kang kwentang anak eh. Po? Wala ka raw kwentang anak dahil mas marami pa raw siyang ambag sa bahay niyo kesa sa'yo. Bakit naman po yung sasabihin ni nanay? Nalaman ko na sinabi ng nanay mo na hindi niya nagustuhan yung kursong kinuha mo dahil hindi malaki ang sahod. Hindi raw kagaya ng mga kakilala niyang nasa abroad ng mga anak at malaki nang naipapadala sa mga magulang nila. Sinabi po ni nanay yun? Dagdag pa niya naging pasakit ka pa nga raw sa kanya imbes na naging katuwang kanya sa pagtanda niya. Napakagastos mo raw at halos lahat ng sahod mo napupunta sa luho mo. Kesyo kawawa naman raw siya dahil hindi ka nag-aabot kahit na pangbili man lang daw ng bago niyang tsinelas. Paano pong hindi nag-aabot? Totoo naman pong maliit ang sahod ko pero hindi ko po siya pinababayaan. Hindi ko rin alam. Yun naman kasi ang kwento niya. Ito nga ayan. Yan yung mga palitan nila ng mensahe nung kachismisan niya. Kita mo? Grabe naman. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ikaw na sarili niyang anak nagawa pa niyang siraan sa ibang tao. Hindi ba dapat kakampi ka niya? Ate Gigi,
Halos naman po lahat ng sahod ko napupunta sa gastusin dito sa bahay eh. Tulad ng sinabi ko, maliit lang po yung sahod ko. Pero hindi yun napupunta sa luho. Hindi na nga ho ako makabili kahit bagong tali ng buko dahil alam kong kukulangin yung iaabot ko sa kanya kung sakali eh. Pamasahe at pangkain lang po araw-araw ang nasa bulsa ko. Tapos yung lahat ng matitira, iaabot ko na po sa kanya. Nabanggit nga rin niya na baka raw may boyfriend ka na at doon napupunta ang sahod mo. Ano? Kung gusto mo, pwede mong kausapin yung mga nakausap ko para patunayan lahat ito. Wala nga ho akong oras para makipagrelasyon eh. Bahay-trabaho lang po talaga ako ate, alam niya yun. Sinabi nga niya kaya ka raw ginagabi dahil kinikita mo yung boyfriend mo at nagmo-motel daw kayo. Ano po? Ginagabi po ako ng uwi dahil lahat ng OT sa trabaho pinapatos ko na po para kahit papano may pandagdag sa panggastos dito sa bahay. Hindi ko rin alam. Basta ako concern lang naman. Kausapin mo ang nanay mo tungkol dyan. Kung kailangan mo nagdagdag na ebidensya at witness, marami akong ihaharap sa'yo para patunayan ito. Papadudot may balak pa sanang sabihin noon si Ate Gigi pero inawat ko na siya. Masyado na akong nasaktan sa mga nalabang ko ng araw na yon. Pagkaalis niya ay napaiyak na lamang ako, Papadudot. Hindi po kasi ako makapaniwala na sarili kong nanay ang gagawa nito sa akin. Hindi ko inakalang sarili niyang anak ay sisiraan niya sa ibang tao. Halos wala nang natira sa akin, Papadudot, dahil lahat ibinibigay ko sa kanya tapos malalaman kong hindi pa pala yon sapat sa kanya. Hindi ko nga magawang makipagrelasyon noon dahil sa takot na mahati ang oras ko sa trabaho. Kinabukasan nang nagbalik na si nanay, agad ko siyang hinarap. Hindi pa rin ako makapaniwala noon sa mga nalaman ko mula kay Ate Gigi at kailangan kong kausapin si nanay para malaman ang katotohanan. Sa totoo lang ay mas naniniwala ako kay Ate Gigi dahil alam ko ang ugali nito kumpara sa sarili kong nanay. Marami ng beses na dinungisan ni nanay ang sarili niyang pangalan dahil lamang po sa chismis. Naniniwala ako noon na pwede rin niyang gawin na siraan ako sa ibang tao lalo kapag masama ang loob nito. Kaya naman pagkapasok pa lamang nito sa bahay ay kinompronta ko na siya kaagad, Papadudot. Maribel, andito na ako. May mga dala ko, pinabibigay sa'yo ng tiyahin mo. Mag-usap po tayo, Nay. Napakaseryoso naman ang salubong mo sa akin. Di mo man lang kinumusta ang biyahe ko. Nagpunta po pala rito kahapon si Ate Gigi. Oh, ano na naman ang sinabi niya? Marami po. Hindi ko na siya chinichismis ha. Huwag siyang gagawa ng... Ako yung chinismis nyo. Ha? Anong ikaw ang chinichismis ko? Yan na naman po kayo sa pagmamaang-maangan nyo, Nay eh. Hindi ako nagmamaang-maangan. Hindi ko lang talaga alam kung ano yung sinasabi mo. Pinagkakalat nyo po na wala akong kwentang anak. Nako, anong sinasabi mo dyan? Dahil wala akong mayabot na sobrang laking pera sa inyo. Hindi ka naman talaga nag-aabot ng malaking pera dahil sa trabaho mo. O di tama naman pala ang sinabi ni Ate Gigi. Bakit mas naniniwala ka sa Gigi na yan kesa sa akin na nanay mo? Kasi kilala ko na po kayo. Kilala ko na po kayo, Nay. Di kayo na lang yung maging mag-ina. Huwag niyong nililiko-liko yung usapan, Nay. Sumagot kayo ng tama. Bakit po kailangan yung ipamukha sa ibang tao na wala akong inaabot sa inyo na sapat na pera? Halos sa inyo na ang laman ng bulsa ko Alam niyo kung magkano lang ang sinasahod ko at napupunta yun sa inyo. Malay ko ba kung nagtatago ka pa dyan? Ano pong itatago ko sa inyo, Nay? Baka kasi sinasabi mo lang na maliit ang sahod mo. Pero sa totoo lang, malaki naman. Baka nga napupunta lang talaga sa boyfriend mo. Tama nga ang sinabi ni Ate Gigi. Gumagawa kayo ng kwento na may boyfriend ako. Malay ko ba?
Salitang inaabot mo, bakit hindi ako magdududa na meron kang boyfriend na ginagastusan? Ganun na ba talagang tingin niyo sa akin, Nay? Gagastusan ko ang lalaki kaysa sa sarili kong nanay? Baka nga ikaw pa itong gumagastos sa pangmotel niyo eh. Nay naman, grabe kayo! Tamang-tama ang sinabi ni Ate Gigi. Grabe talaga kayo, grabe! Akala ko ibang tao lang ang sinisira niyo sa mga chismis niyo. Kahit pala ako na anak ninyo, hindi niyo pinalagpas. Kung umamin ka lang na may boyfriend ka, edi sana di ako magsasabi ng haka-haka ako sa ibang tao. Kung bakit naman kasi wala ka na iaambag masyado sa bahay na to eh. Bakit ako aamin sa isang bagay na wala naman akong alam? At kung sakali mang meron, Nay, bakit kailangan pangunahan niyo ako sa ibang tao? At kung sakali mang gusto niyong malaman kung meron akong boyfriend, bakit hindi niyo ako tanungin? Ako mismo! Bakit kailangan gumawa kayo ng kwento at sabihin sa ibang tao kung ano yung sa tingin ninyo nangyayari sa akin? Eh paano ko tatanungin sa'yo? Eh lagi kang wala sa bahay. Dahil nasa trabaho ako para mabuhay kayo! Sinusumbat mo sa akin ngayon yung ginagawa mong pagbuhay sa akin. Eh, sumbat ko kaya sa mukha mo lahat ng ginastos ko sa'yo mula nung bata ka. Diyan kayong magaling, Nay eh! Yung manipulahin ako gamit sa pagiging nanay ninyo sa akin! Kung alam ko lang Kung alam nyo lang na ganito ako paglaki, sana pala hindi nyo na lang ako ginawa. Ganun ba yon? napakabastos mong bata ka! Mas bastos kayo, Nay! Sarili nyong anak na gawa nyo talagang siraan sa ibang tao! Ano mukhang iyaharap ko sa kanila matapos kong malaman ang lahat ng mga pinagsasabi ninyo? Hindi ka naman artista para tumatak sa kanila yung chismis sa sinabi ko tungkol sa'yo. Marami na silang nasagap na ibang chismis. Sa tingin mo ay maalala pa nila yung mga sinabi ko tungkol sa'yo? Bakit? Sino ka ba para maalala nila? Para sabihin ko sa'yo, hindi ka mahalaga sa mga tao rito. Pwedeng nakalimutan na nila. Pero ako mismo na anak ninyo, hindi! Hindi ko makakalimutan na minsan siniraan niyo ako sa ibang tao! Hindi ko na hinintay pang makasagot pa si nanay. Iniwan ko na ito at lumabas po ako ng bahay, Papa Dudut. Habang nasa daan noon ay umiiyak ako. Wala na akong pakialam noon kung may ibang taong makakakita sa akin. Hindi ko mapigilang mainis sa kanya kahit nanay ko pa siya. Hindi na tama ang mga nagawa at nasabi nito sa akin. May hangganan din ang pasensya ko kahit sabihin siya pa ang dahilan kung bakit ako narito sa mundong ito. Gabi na noong umuwi ako sa amin. Naabutan ko po ito sa kusina pero mas pinili kong iwasan siya lalo na nang naramdaman kong gusto ako nitong kausapin. Hindi na naging katulad ng dati ang relasyon naming mag-ina, Papa Dudut. Nalamatan na po yun nang dahil sa chismis. Kinausap ko na lamang ito kung tungkol sa mga kailangan sa bahay. Napansin na rin naman po nito na nanlalamig na ako sa kanya at hindi niya ako masisisi kung bakit ganon ang pakiramdam ko dahil sinira nito ang tiwala ko sa kanya. Sa ngayon, Papa Dudut, ay nakabukod na ako sa kanya at nagpapadala na lamang ako ng pera na pangtustos niya. Wala na po kaming kumustahan o anuman. Pera na lamang ang tanging nagdudugtong sa aming dalawa. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kabarangay forever, Maribel. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.